Nakatikim na ba kayo ng adobo pares? Posible nga ba? Tara, samahan niyo ako at magluluto tayo. Yung pares naman parang adobo lang din kaso maraming sabaw tapos malapot. Gagamit nga pala ako dito ng beef shank or bulalo. Ayan, ipapatong ko lang yan. Tapos ang buntot ng baka or oxtail. Papakuluan lang natin ito ng mga siguro 1 minute kasi itatapon natin ang unang kulo para mawala ang anggo. Kung low budget naman kayo, walang problema. Ang daming pwedeng gawing pares. Katulad na lang ng super trending na Diwata Pares Overload na ginagamitan niya ng crispy laman ng baboy at chicharong bulaklak. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, itatapon natin ang unang kulo para mawala ang anggo. Parang ikaw na maanggo kasi hindi ka naliligo. Oras na para maglagay ng mga panahog. Lalagyan ko nga pala ito ng 3 pirasong laurel, 2 star anise para sa misis mong inis na inis. Lalagyan ko rin ng fennel seed. Optional lang kung meron. Kung wala, edi wala. Joke lang. So ibudbud lang natin hanggang sa makabuo kayo ng 10,000 pieces. Maglalagay din ako dito ng 3 pirasong bawang na kasama ang balat. Luya na kasama ang balat tapos pinitpit. Parang si Junjun mong kay liit-liit. Pamintang buo, siguro mga 27.5 pieces. Pinaka-importanting ingredients, ang tauyo or toyo. Silver Swan ang gamit ko rito. Silver Swan, de Kennyman. Lalagyan ko rin siya ng suka. Marca Piña cane vinegar ang gamit ko rito. Or kahit na anong sukang nais nyo. Siyempre, lalagyan ko rin siya ng fish sauce. Arte. Patis sa Tagalog. Lalagyan ko rin ng Knorr liquid seasoning. Optional kung wala kayo. Lalagyan ko rin siya ng konting dark soy sauce. Para medyo umitim-itim siya. Mas masarap kasi ang adobo pag medyo dark. Hindi siya mapusyaw. Ito na ang ating final ingredients. Lalagyan na natin ng tubig at papakuluan natin siya ng at least 1 hour kasi makunat ito. Bulalo and buntot ng baka. Kung gusto nyo namang mapadali ang pagluluto, gamit kayo ng pressure cooker. Ako kasi, based on my experience, mas masarap at malasa pag pinakuluan mo ng dahan-dahan.